sinasabi nila na kapag gagamit ka daw ng Maxi Peel, ayan, mamumula daw yung pagmumukha mo. So, for today's video ay isi-share ko sa inyo yung aking skincare na ginagamit ngayon. Ayan, so matagal-tagal na din akong hindi nag-a-update ng aking skincare routine. So guys, isi-share ko sa inyo itong video na to dahil matagal ko na itong ginagamit. Magto 2 months na ginagamit ko itong Maxi Peel. Ayan. Magtatanggal lang po tayo ng makeup. Ayan. Every night ko lang po itong ginagamit. Sinasabi nila na kapag gagamit ka daw ng Maxi Peel, ayan, mamumula daw yung pagmumukha mo. Ayan. Parang tusin, guys. Talagang gabi ng paggamit itong Maxi Peel. Bago ka gumamit ay basahin mo yung instruction na yan, yung naka-karton. So, meron naman dito sa likod. Ayan, paubos na siya, guys. Wala din akong mga ginagamit lately. Yan lang po talaga ang aking ginagamit na skincare ngayon. Meron nga pala akong ano dito, guys. Pero hindi na siya ganun kalala. I-share ko na din yung aking ginagamit na sabon. So, ang ginagamit ko pong sabon ngayon para sa Maxi Peel is yung gentle lang. So, yung sensitive, pang-sensitive skin. So, ang ginagamit kong soap is yung Dove Sensitive Skin. Yung kulay green po, ayun. So, nag-switch muna ako dyan para mild lang siya. Maghuhugas tayo ng mukha. So, ayan guys, kung nakikita nyo ang aking face, parang glowy na siya. Ayan. Moisturizing milk. So, mahilig ako talaga sa moisturizing milk kapag nagtatry ng mga products para hindi ganun ka-harsh yung product na may lalagay ko sa aking face. Malapit na siyang maubos. Naka 3 ganito na ata akong soap. For sensitive skin kasi yan, kaya maganda yung sa akin. So, hiyangan lang naman yan guys, di ba? Bago kayo gumamit ng tretinoin or hydroquinone, ayan, or yung mga gantong Maxi Peel, ayan, RDL. Actually, na-try ko guys yung RDL na number 2. Pero, 1 month ko siyang ginamit. Hindi siya, parang walang effect sa akin. Parang walang nangyayari sa aking face. Wala akong nakikitang pamamalat, ayan. So, in-stop ko na yon and hindi ko na siya ginamit. And nag-switch ako dito sa Maxi Peel na number 2. So, meron tong mga number 1, ayan, number 2, number 3. So, ang mas matapang is yung number 1 ata. Hindi ko sure. Kasi itong number 2 is parang lang, sakto lang siya. Hindi siya ganun ka tapang. And guys, hindi lang naman to yung gagamitin mo. Meron ka pang parang additional na gagamitin. So, bumili ako ng Maxi Peel din. Ayan, na moisturizing cream. Ayan, yung sachet lang ang binili ko kasi good for 2 months. Okay na yan. Kailangan mo to kasi nga parang walang magiging effect yung paggamit mo ng pag hindi ka gumamit ng moisturizing cream and sunscreen. So, yun ata yung naging problema ko sa RDL kasi hindi talaga ako gumamit ng kahit ano. So, parang parang rejuvenating set din siya. So, dapat meron ka ding cream, sunscreen, ayan. So, yun yung lesson na natutunan ko kapag gumagamit ng mga ganito. And, importante talaga yung mga cream na yan, guys. Kasi, lalo na yung sunscreen kapag lumalabas ka. So, alam naman natin, yung Maxi Peel, ayan. Sinasabi nila na talagang magre-red yung mukha mo pag hindi mo alam gamitin. Ayan. So, sa akin, i-discuss ko yan mamaya. So, malalaman nyo kung ano yung naging experience ko sa paggamit ng Maxi Peel. Paubos ko na tong cream, guys, and nilagay ko talaga siya dito sa may container. Kasi pag dito ko lang nilagay, tas kung saan-saan ko kasi nilalagay yan mamaya, natapon. So, nilalagay ko siya sa may container. Ayan. Paubos na yung cream. Yung sunscreen is marami pa. Ako kasi tamad ako mag-sunscreen, guys. So, kung ikaw ay gumagamit ng mga rejuvenating set, mga ganyan, ugaliin mo mag-sunscreen. Kung hindi ka mahilig mag-sunscreen kasi may mga sunscreen na
parang ang bigat sa mukha, oily, ganyan, magpayong ka na lang, besh. So, start na natin ang paggamit ng Maxipil na number 2. Bago yan guys, ay ipapakita ko pala sa inyo yung mga day or mga pictures ng pagkatapos kong gamitin itong Maxipil. So, almost 2 months ko na po talagang ginagamit itong Maxipil. Ituturo ko sa inyo kung paano ba yung paglagay ko sa akin kasi okay naman yung face ko, wala namang breakout na nangyari. Hindi naman ako nagka-pimples ng mga malalaki, ayan. So ipapakita ko lang yung aking face. Ayan. Ito talaga yung naging problema ko guys, pero mas malala yan nung hindi ako gumagamit ng Maxipil. Eh, nagla-lighten na nga siya. Mas malala yan talaga nung first kasi na parang nagpipinkish pa yung aking mga ungli. So, gagamit tayo today. Ganito bang ang paggamit ng Maxipil or hydroquinone. So, itong paggamit is yung paraan ko lang. So, hindi ko naman sinasabing ganito din ang gawin mo. Para hindi kayo mamula-mula. Ayan. Maglagay ka lang ng parang 4 na ganyan. Ayan. Sa may cotton. Ayan. And, nung una pala guys, hindi lahat ng face ko nilalagyan ko. Talagang nag-focus ako kung saan yung may problema sa aking face. And dito lang talaga yung nilagyan ko noon, dito na part. And ayan, umimprove naman siya. Talagang ang dami nito guys noon. Nagka-pimples talaga ako dito, pero ayan, nawala na siya. So, ngayon, nung 1 week na ginamit ko yon, so dito ko lang siya nilagay. Pero ngayon, nung sunod-sunod na araw na, lahat na ng buong mukha ko ay nilalagyan ko na. So, ganito ang paggamit guys. And ganito din gawin nyo sa mga nagre-rejuvenating set para hindi maging yung mukha nyo, parang maging tusino, ganyan. So, ganito ang maglagay guys. Pataas. Unti-unting paglagay ng ganito, mafe-feel mo na parang mahapdi siya ng konti. Pero hindi naman ganun kahapdi, parang ng mga rejuvenating set. So, ito parang mild lang po talaga siya. And dinadamihan ko sa part na talagang ito. So, ayun, nakikita nyo, namumula siya kapag nilalagyan. So, yun po yung effect niya. Side effect. Namumula talaga siya kapag nilalagay. Pero kapag natapos naman, hindi naman na siya namumula. So, dito lang talaga na part. Kasi, parang maganda kapag pinkish yung ating, pisngi. Ayun. Sa paglagay naman guys, wag yung parang kayo maglagay, parang gusto nyong mawala na agad. Lang, gentle lang sa paglagay. Parang ipapahid mo lang siya ng ganyan. Wag yung harsh na paglagay. Ayun. So, after ng paglagay nitong hydroquinone, ay mag-leave ka muna ng 1 minute, mga ganyan. Tapos, maglagay ka na ng moisturizing cream. Ayan. Nakalagay dito, skin hydration, lightweight, and non-greasy. May mga cream na oily yung pag nilagay mo is parang ang bigat-bigat sa mukha. Ayan.
oily, ayan. So, ayaw ko yung mga ganun. So, dito lang talaga ako na-amaze sa moisturizing cream ng Maxi Peel. Sabi din dito ay, it whitens dark spots, blemishes, and other discoloration such as freckles and age spots to achieve younger looking skin. Agree ako doon sa sinabi niya, guys, dahil talagang nakaka-younger looking skin itong Maxi Peel. And meron din akong kakilala na gumagamit nito, marami. And maglalagay na tayo ng cream. So, paubos ng aking cream. So, paglagay naman ng cream, guys, huwag nyong damihan. Yung sakto lang, yung parang malalagyan ng lahat ng mukha mo. So, ganito ako maglagay ng cream. Ganyan lang kadami yung cream na nilalagay ko. Minsan nga konti lang talaga. Ayan, dito na part talaga yung dinadamihan ko. Oh, ayan. Nakikita nyo namumula ang aking face. So, yan po yung epekto ng paggamit mo ng yan, lalo na pagkatapos mong naglagay ng cream. Diba, namumula talaga. Pero, lang naman sa paggamit ng. Pagkatapos naman ay hindi naman ganyan yung mukha. So, ayun. Yun yung pag naglalagay ka lang talaga ng mukha. Siyempre, nababanat yung mukha mo. Ayun. Pagkatapos yan, guys, is okay naman na siya. So, kapag naglagay ka ng gabi, makikita mo yung resulta kinaumagahan. Maganda yung yung mukha. Para kang nag-glowing skin. Kahit di ka na magbugas ng mukha, best. Or kahit di ka na magsabon. So, ito na siya kapag katapos mong. Okay, ito yung mga tips ko kapag gagamit kayo ng mga gantong products. And kapag may ginagamit ka pa, huwag mong gamitin agad. Mag-leave ka or ipahinga mo yung mukha mo ng 2 to 3 weeks. Mas maganda kapag 1 month. Lalo na kapag yung mukha mo is nagka-breakout. Ayan. So, mag-leave ka ng 2 to 3 weeks and gamit ka na ng ganito. So, i-recommend ko ba ito sa inyo? Definitely yes, kasi naging effective naman sa akin. And ang aking skin po ay sensitive skin. So, gawin nyo lang po yung process na ginawa ko para hindi ganun kagrabe yung epekto ng paggamit ng Maxi Peel na number 2. Mag-update din po ako sa inyo, guys, kung natapos ko na tong Maxi Peel. Yan. So, i-update ko ulit kayo sa aking next videos. So, itong Maxi Peel review natin is honest review. Wala pong sponsorship na nangyayari. Sariling pera ko po yung pinangbili dyan kasi magkano lang naman to. Nasa mga 70 pesos. Ayan. So, mura lang naman siya, guys. And of course, dapat alam nyo yung skin type nyo bago kayo gumamit ng mga products. Okay? Ayun, guys. Kung may mga tanong pa kayo about sa product na to, mag-comment kayo dyan sa may comment section para masagot ko yan. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please like this video and don't forget to subscribe on my YouTube channel dahil road to 2,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel kahit paminsan-minsan ay hindi po ako nakaka-upload. Ayan. And thank you so much for watching. Sana nagustuhan itong video na to. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Ayan.